Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel niyo po nagpaso. Today is August 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Joy Street, Karuhatan, Valenzuela at dadalhin po natin sa may KFC Fatima sa may MacArthur Highway, Marulas, Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo. Fit solution. Nagsabi na yung kontrobersiya doon sa flood control at iba pang mga kalukuhan sa gobyerno ang nagpahina sa investment interest o yung interest ng mga namumuhunan, lalo yung foreign investment sa 2026. So meron tayong tinatawag na stagflation. Stagnant yung ating ekonomiya. Pagkatapos mataas ang bilihin katulad niyang nararanasan natin sa bigas. Buti na lang may 20 bigas dyan, Alan G. Kahit papaano. Ang malaking katanungan lang ko ay hanggang kailan pwedeng isagdag ito ng gobyerno ng Piyomeno dahil nga sa ito ay talagang ginagawa ng paraan at pinupuntuhan ng gobyerno. Kahit sinasabi nga ng ating mga kababayan, sana magputuloy yung ganito na programa na bentahan ng 20 pesos sa kada kilong bigas at sana sa isang buwan isang magsakala yung 30 pesos para hindi sila babalik-balik dito sa kanilang pagpunta at pagpila sa bentahan ng mga bigas. Pakita natin yung tinig ng ating mga nakapanayam. Kasi mahirap ang buhay ngayon yung mabili namin ng gamot, yung sa kuryente pa, pagkain namin, bibili kang ulam, kaya taga namin. Kung halimbawa ang sweldo mo lang maliit lang, siyempre pag dumating si tubig, si kuryente, lalo lang ngayon, may kuryente, malaki. Siyempre yung matitira doon, magkano na lang matitira doon, pagkini ng bigas, ulam. Makaka-uwi-uwi ako sa tigis na ng ulam. Kung sabi nga, na may kasamang pagdagdag sa gout po yung meno pag nagkataon. Yan yung isa sa pinag-problema ng ating mga kababayan. Talagang sabi nga ngayon, ang pinapatok nga sa ating mga nakatatanda, lahat ng pag-ibig sa sinturon, lahat ng pag-ibig, lahat ng diskarte na pwedeng gawin, ginagawa na nila makakalas sa araw-araw yung meno. Ako sa nagkasunod ng Kevin Bradshaw, Ning Sikabalbi, Manditang Totoo. Alan Gatos, reporting live, Melo del Prado, sa Super Radio, DZW. Pinaalala pa ng Imanong yung tungkol sa kuryente. Di ba sinabi ni Presidente, tanggalin na yung system loss, charge, sa mga sinisigil sa atin. Ito po, makaraan ng SONA. Pinanawagan ni Presidente yan. Alam nyo ba? Ito sa pinare-refund na 9.5 billion pesos doon sa over-recovery, di ba? Ng Meralco. Hindi ko alam kung ano ba itong timing na ito. O sinasadya bang isabay doon sa refund para sa mga tao? Aba, ginawahan naman tayo, pero di naman natin binayad dyan. Yun naman under-recovery na 8.7 billion pesos na pass-through cost ng Meralco na nakolekta sa loob ng ilan to. Ilang taon to? 2011 to 2022, ang tagal na nito. Nagkaungkatan, kung kailan na magre-refund, inungkat yung kulang daw na siningil nila. Diyos ko, kaya kawala-walaan nito mga kapuso, katiting na lang yung ating mare-refund. Diba, yung makakanta nating refund na yan. Alam nyo ba, nasa halagang 8.7 billion pesos na sinasabing unrecovered o under-recovered mga kapuso, kasali pa dyan yung system loss na 595 million pesos. Tama to, dahil pinatatanggal lang nga ni Presidente ito. 595 million pesos system loss cost mga kapuso. Diyos ko naman. Meron po tayo nagmamadali. Radio DZW Last Ito muna.
Dati po ito. Super Radyo, DZWB, Pantay, Bagyo. Radyo na, hindi pa alaman ng fake news, dapat totoo. Melo del Prado, sa Super Radyo, DZWB. DZWB, Balitang Totoo. Huwag tayong lisbit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maigin, malayo. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng magpapabagsak sa mga lab test. Kaya payakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa ang husay! So easy to use. Everest washing machine. You know Everbest partner in the world. Siyempre, it's you, babe. Oh. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. The Miss Playtime Universe 2026 and Alexander Terstapalillo and the Miss Universe Philippines 2026 and Tia Miljan Minorski. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang tubig niyo ba'y pinapupuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters sa tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclasen Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nakakalaman niyo ba? Ang wound care products at skin care products na ito, gawa sa bilog. Garantisadong effective at abot kaya rin. Ang pinaka-advanced na gamit. Ano technology na siya? Paano naging negosyo ang isang imbensyon? Tutukan yan ngayong Sabado sa Negosyensa. DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Mag-ingat po tayo mga kapuso sa mga weather system na nararanasan po natin, bagyo at saka may mga LPA, pero pa sa labas. Mag-ingat po tayo, makalita na po sa ilang saglit. Dito po sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Servisyong totoo, Melo del Prado sa Super Radio DZWB. DZWB, Balitang Totoo. May paninindigan, matatag maasahan. DZWB, Super Radio 594, sa Puso Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, Super Radio. Nakatangin at walang kapantay. CMA Radio pa rin ang number 1 nationwide. Ayon sa HCB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 CMA Radio. Solid number 1.
Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo totoo, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Sabay, super balita sa umaga nationwide. Sabay! Dito sa GMA, naniniwala kami na nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapakalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, magtatatlong minuto makalipas sa alas 7. Handog sa inyo ng Super Radio DZWB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Nakuulat live mula sa Super Radio DZWB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Temprano. Miyerkules po ngayon, ika-5 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Narito ang ating mga headlines. Signal number 2 at signal number 1 nakataas sa 18 lugar sa Luzon dulot ng bagyong Maymay. Pasok sa paaralan sa ilang lugar sa bansa suspendido ngayong araw. Rekomendasyon ng LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro mula sa 10 pesos ang fuel subsidy ng lahat ng pampublikong sasakyan. Sa loob ng isang buwan, tinatalakay na ng pamahalaan. Temporary restraining order na inisyu naman ng Pasig City Regional Trial Board laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earner sa Metro Manila. Pinaimbestigahan sa Kamara. Issue sa korupsyon at pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa gitna silangan. Mga pangunahing dahilan kaya mabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ayon sa World Bank. Confidential funds ng Department of Education noong 2023 sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte posible umanong nagamit sa personal na bagay dahil sa hindi maayos na pag-liquidate po nito ayon sa testigo naman ng prosekusyon. Pagtawag ng prosekusyon na scam ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 may tuturing na maling paglalarawan ayon sa Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo binanggit ang tatlong kasalukuyan at dating senador na nakatransaksyon umano niya para sa manomalyang flood control projects. Reclamation activities sa Laguna de Bai nasakop ng Taguig City na Malwarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Iniimbestigahan na rin ni Senator Panfilo Lacson. Cayetano, tinawag si Lacson na Senator Judge Stroll at nagkakalat ng napaulat na umano'y pagkakaaresto sa nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Itinanggi ng NBI, Department of Justice at DILG wala pang impormasyon kaugnay nito. Super Balita sa Umaga nationwide. Para hindi maulit sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Super Radio DZWB, Pantay, Bagyo! Namataan ang bagyong Maymay sa layo 170 kilometro kanlurang bahagi ng Bacnotan, dyan naman sa La Union. Taglay po ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 65 kilometro bawat oras malapit po sa gitna. At meron po itong pagbukso na 80 kilometro bawat oras. Nakataas ang pamala ng bagyo bilang dalawa sa gitna at katimugang bahagi ng Ilocos Sur, Ilaga at gitnang bahagi ng La Union,
Hilagang kanluran ng Pangasinan, Ibong kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province, hilagang kanluran ng Benguet. Samantala, nakataas naman ang babala ng bagyo bilang isa sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang bahagi ng Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, hilagang bahagi ng Aurora. Ayon po sa pag-asa, posible mag-landfall ang bagyo sa La Union o Ilocos Sur mamayang hapon o gabi. At ito'y tatawid ng Northern at Central Luzon. Nakikita natin, possible this afternoon or evening ay mag-landfall po ito either po sa may La Union o dito sa may Ilocos Sur. At tatawid po ang Northern and Central Luzon. So extend po natin, Northern and Central Luzon po ay magiging maulan po tayo ngayong araw hanggang bukas. Pilit po ni Lian Loreto, ang weather specialist ng Pag-asa. Super Radio DZEE, Pantay Bagyo. Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide. Mahigit sa 7,300 individual o mahigit sa 7,700 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Luis at pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC, kabilang sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay mula po sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Nakapagtala din ng pagbaha sa ilang lugar sa Ilocos Region at Mindanao. Sa San Fernando City, La Union, ilang kalsada ang binaha. Kaya pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Sinagip din ang ilang empleyadong na-stranded naman sa isang opisina sa lungsod. Binaha din ang ilang lugar sa bayan ng Nagilian sa La Union, kaya may mga inilikas na mga alagang baboy sa isang barangay. Sa Nueva Ecija naman, binaha ang ilang kalsada, partikular sa Science City sa Muñoz, habang malakas din ang ragasan ng tubig yan sa Tupig River. 14 na barangay naman ang binaha sa Cabanatuan City. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Calasiao, Pangasinan, kung saan nagbistulang swimming pool ang covered court ng isang paaralan sa Adams, Ilocos Norte, perwisyo sa mga motorista ang putik at Sige po, habang naka-stop po. Okay, sige po. Sige po, sige. Wala mo po. Samantala, bilang sa mga naapekto na umaga, na pinalakas na nagdaang bagyo Luis, umaabot na sa mahigit sa 41,000 ayon sa DSWD. Alan Catos, Alan G. Super Radio. Umaabot na sa 41,000. Yan, so nag-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood ng nasa mga. God bless po. Ano po.